komento. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Badaratilis po sa kabila. Ayusin ko to si Badaratilis. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, nagsabi po si Akop na si PRRD daw po ang sentro. Siya po ang Center of Grand Criminal Enterprise. At sinabi pa po ni Akop na siya raw po ang mukha, no? Siya po ang mukha ng droga at kriminalidad. Grabe naman niya. Pucha, parang for the last 6 years ba, hindi ba kami nakatira sa Pilipinas? Iba po ba talaga ang nangyari sa Pilipinas? Parang ibang-iba po yung description ng Quadcom sa alam nating naganap sa Pilipinas, no? Kaya maganda pong talakayin yan kung paano po nila gustong i-twist. Ang problema po kasi, okay lang kung after 20 years, no? After 20 years, teka muna, pag-usapan din pala natin, ito po, pag natuloy po yung impeachment labang kay BP Sara, ay paano natin nasabi na paniguradong absuelto, no? Kung patas kasi siyempre korte yan dapat maging patas sila. Pero kahit hindi patas siguro, malamang absuelto si BP Sara. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Yung paninira nila parang out of this world din, no? Sa totoo lang po, tayo po ba hindi nakatira sa Pilipinas for the last 6 years? Okay lang po to, yung paninirang ganito, kung after 50 years o after 20 years, yung kumbaga nakalimutan na natin na naganap, very fresh po Kailan lang po yung 2016 to 2022, no? Very fresh pa rin po. Boss, iba yung sinasabi. Very fresh po sa atin yung mga naganap. Kailan lang yun Kaya nga hinayang na hinayang tayo na hindi na Duterte yung nakaupo, no? Kaya yung paninira na po na to, talagang paninira lang talaga. Mamaya po isa-isay natin yan, no? Speaking of Duterte, napansin niyo po ba na yung mga in-endorse ni Tatay Digong o yung mga yung mga kapartido at mga in-endorse ni Tatay Digong, gustong-gusto siya nasa picture. Di ba? Halimbawa, si Marcoleta, hindi siya kapartido pero ang pinopost niya sa kanyang mga Marcoleta, kasama niya si Tatay Digong. Di ba? Ganon din po si Attorney Vic Rodriguez. Di ba? Tapos sila Bato, sila Bongo, lagi po yung picture ni Tatay Digong. Pati po yung mga bagito pa sa politika na tumatakbo pong senadores natin. Pati po yung mga tumatakbo ng mga congressman, mga mayor, gustong-gusto po nila na magpa-picture kay Tatay Digong at tapos ipopost nila na sila yung pinagmamalaki nila na endorse sila ni Tatay Digong. Bakit po kaya? No? Bakit po, kung totoo po yung sinasabi nyo na masamang tao si Tatay Digong, bakit ang dami pong gustong maidikit yung kanilang pagmumuka, maidikit yung kanilang pagkatao, no? Sa kay Tatay Digong. Bakit gusto nilang ma-identify kay Tatay Digong, di ba? Di nyo ba napupuna yun? In contrast, lahat po nung tumatakbong 12, kompleto po yung pro-admin o pro-BBM na senators Wala akong nakita na nagpataas ng kamay kay BBM. Halimbawa, tignan natin yung mga hindi niya kapartido na tumatakbo sa kanya.
Halimbawa po nito si Ping Lacson, si Tito Soto, 'di ba? Wala tayong nagpapataas sila ng kamay, papa-picture tapos ipapalaganap nila, eh. Ang tanong, bakit din kaya, 'no? Saludo po ako sa yun yung question, eh, bakit din kaya walang ano, walang, nagpapa-picture ng mga kandidato dito po kay BBM na kandidato niya. So, alam niyo na ngayon. Yung kung totoo yung sinasabi ninyo na warak ang kredibilidad ng mga Duterte sa mga taong bayan, eh tignan niyo naman po bakit ang dami. Bakit yung mga kandidato papa-picture, tapos ipo-post nila. Bakit tong sa kabila, wala talaga, as in, tignan niyo po kung sino-sino. Pia Cayetano, yung anak ni Villar. Sino yung mga hindi nila kapartido na kasama sa lineup? Pwede, di ba? Naisip siguro nila po, kandidato ka pala niyan. Baliktad, eh. Yung mga kumakandidato, gustong-gusto nila na idikit yung sarili nila kay Duterte. Sa isang banda, yung mga tumatakbo naman sa partido ni partido ni Tatay Digong, nagpapa-picture. Sa partido naman ni BBM, iwas na ma-identify. Ganun po yun. Eh bakit kayo nagtsatsaga dyan? Eh alam nyo na. Money talks. Yun na lang ang kailangan nila, di ba? O bakit wala nga kayong kulay blue? Sandy Escolano at saka si Crazy Brooks. Bakit wala ka na Crazy Brooks? Di ba kulay blue ka na? Ano nangyari? Iba ba yan? Pangalawa nyo ba yan? Matagal ka ng Hindi ko rin alam bakit. Paliwanag mo, sige, hintayin ko muna yung paliwanag nyo. Bakit? Kasi hindi ko alam na hinubaran natin yan. Baka may naghubad sa kanila na hindi natin alam. Ibabalik lang natin. Kasi kung second account yan, malamang, di ba? Yun yung paliwanag. Pero kung, kahapon lang, kulay blue yan eh. Si Crazy. Pakipaliwanag nga, Crazy. Bakit yan? Baka ibang account yan. Baka hindi siya yan. Yan. Kita nyo? Yan po yung sinasabi ko eh. Kala ko naman tayo nagkamali. Mamaya na po. Okay. Kasi mahirap. Baka hindi pala si Crazy yan. Nagpapanggap. Protektahin din natin, di ba? Yung mga natin, kulay blue natin. Okay, punta na po tayo rito sa balita po na kasi may interview po si Inday Sara, sinagot niya po yung impeachment, no? Ang sabi po ni BP Sara, bagamat ito ay inconvenient para sa kanya, no? Ito po ay malaking abala. Hindi naman malaki, no? Sinabi niya abala dahil magastos at saka paglalaanan mo ng oras. Pero sa isang banda, mabuti na rin daw, sabi ni BP Sara, dahil may pagkakataon na silang sumagot, no? Okay. Yun yung keyword doon eh. No? Makakasagot na si BP Sara sa mga pinaparatang sa kanya. Ang problema po kasi dito sa Quadcom at saka sa Committee on Good Governance, kontrolado po. Nakita nyo naman, nagtanong si BP Sara, pwede po ba akong sumagot? Hindi raw siya pwedeng sumagot. So, napakatindi nung minsan sinabi rin ni BP Sara, wala nga kaming kakampi dito eh. Ibig sabihin, pati po sa Quadcom, kung sino lang po yung gusto nilang iharap na mga
testigo. Kasi hindi testigo yung nasa isip ko, resource person. Okay. Kung sino lang po yung mga gusto nilang resource person, yun lang po yung sinasalang nila. Pili. Tapos, ang problema, hindi pa po pwedeng questionin ng mga kampo ni Pangulong Duterte yung at ni BP Sara yung mga hinaharap nilang testigo. So free lahat ng mga testigo, free lahat na manira, pero bawal mong questionin yung mga testigo na naninira sa iyo. Oh, yun po yung pagkakaiba ng investigasyon nitong Quadcom at saka nitong Committee on Good Governance kung ito po ay iharap na sa tunay na korte, no? Oh, kasi kontrolado nila eh. Pati pag sinabi nagsisinungaling ka, iko-contempt ka. Oh, lagi po natin naririnig yung salita na yun. Nagsisinungaling ka, hindi ako naniniwala sa iyo, ko-contempt kita. Sila na yung nag-iimbestiga, sila pa yung hurado, sila pa yung nagsasabi kung nagsisinungaling o hindi. Sila lahat eh. Tapos ikaw, kinakailangan umuo ka lang, kung hindi, contempt ka. Yan po yung nakita nating uri ng investigasyon nitong mga taga-House of Representative. Hindi rin naman natin masisisi dahil ayon nga kay sino na nga yung nagsabi? Kay Marcoleta, no? Kay Senator Marcoleta. Oh, magtatampo na. Wag po kayo magtampo yung mga fans po ni Pastor Quebuloy. Yan. Kandidato po natin yan. Huwag kalimutan si Pastor Quebuloy. Napakagaganda ng mga ano nila. Okay. Kasi ano, bakit ka Marcoleta lang na Marcoleta, hindi mo i-promote si Quebuloy? Pinopromote po natin sila lahat. Huwag kayong mag-alala. Okay, balik po tayo, no? Yun po yun eh. Kaya yung sinasabi ni BP Sara ngayon, mas maganda na rin kasi makakasagot sila ng maayos. Hindi ka naman talaga makakasagot. Kunwari lang po yun eh. Kunwari lang po yung pasasagutin ka eh. Pero pipigilan ka rin naman eh. Di po ba? Kunwari lang na gusto ko nilang pasagutin pero hindi ka naman tinatanong. Katulad niyan, minsan lang po nila pinapunta si Pangulong Duterte. Wala po sila napiga kay Pangulong Duterte. Yung kaisa-isang hamon ni Pangulong Duterte na magpapatunay na wala sila pare-pareho ninakaw, hindi pa nila kinol. Wala po eh. Di ba? Kung ako hindi magnanakaw na congressman, ikukul ko yun. Waiver? Call po ako, Mr. President. Mag-waiver po tayong dalawa. Ni isa pong congressman, wala nag-call sa kanya na mag-waiver sila lahat. Ano po ibig sabihin nun? Aba, ano kami bali? Ikaw lang mag-waiver ng ano mo. Yun po yun eh, no? Yun yung sinasabi natin na kaya sinasabi ni Vice President Sara Duterte na mas mabuti pa nga yung impeachment. Una, paano mabuti yung impeachment? Yung testigo nila, prosecutor na po yung mga congressman eh. Talagang ipoprosecute na nila si BP Sara. Sila na mismo yung mag-didiin. Ngayon, ano po ang mangyayari? May testigo sila na magdidiin kay BP Sara sa korte, sa impeachment court, pwede pong questionin ng abogado ni BP Sara yung hinaharap nilang testigo. No? Halimbawa, COA. Kasi usapin po ng pera yan eh. Tignan nyo po, pareho, COA rin naman yung testigo nila. Sa totoo lang, may sinabi ba yung COA na mali sa ginawa ni BP Sara? Wala. Mapapahiya po sila eh. Kasi po, yung konklusyon nila na merong maling ginawa si BP Sara, nakabatay dun sa sarili nilang audit. Sabi na nga po, tinanong po yung attorney, inuulit po ngayon diyan sa mga, di ba? Inuulit na ng mga yung tanong ni Akop, may nakita ba kayong anomalya? May nakita ba kayo? Normal lang yung ginagawa pala ng Vice President. Kaya nila binigyan ng disallowance, notice of disallowance. Hindi po dahil may paglabag. Kung hindi may kulang lang na resibo. May kulang, hindi nga resibo eh.
May kulang lang po ng mga papeles na hinahanap yung COA at tumatalima naman po. Kaya katulad ngayon, ano po, o 'di ba? Ang sinasabi po ngayon ng COA ay mayroon silang unmodified or unqualified opinion. Sa madaling salita, nakasunod. Nakasunod po ang Office of the Vice President sa international standard ng paggastos ng pera. O between COA at saka sino yung testigo nila? Sila din? Congressman din? Si Franz Pumarin? Congressman din yun eh. Titistigo si Franz Pumarin, tatanungin lang siya, naroon ka ba? Paano mo nalaman na overprice yung yung safe house o kung ano man yung sinasabing overprice. Overprice yata yung mga inupahang anong tawag doon, yung satellite offices, mahal daw masyadong upa. Tatanungin ka lang ng abogado, ikaw po ba ay kasama sa kontrata? O hearsay lang? Paano mo sasabing overprice? Wala ka naman dun. Kaya nga po, di ba? Testigo lang nila. Kaya nagdadalawang isip yung mga yan. Mapapahiya kasi sila dahil lahat ng mamamayan manonood. Naisip niyo po ba kung ilang milyon? Tuwing si Duterte at si Sara Duterte ay guest dyan sa mga investigation. Milyon po ang nanonood ng mga investigasyon. Ito po, impeachment. Pucha, milyon po yan. Mapapahiya po yung mga congressman. Inuulit-ulit nila, piatos-piatos sila ng piatos. Baka yung sinasabi nila na si BP Sara ay ibinulsa, sinasabi ni Ortega, paano niya papatunayan yun? Alam niyo po ang dami ko napanood, di ba? Binigay ko sa kanya saan nakalagay, pati yung pinaglagyan ng mga pera. Pag korte na yan, no, pag sinabi mong binulsa, putya, i-describe mo yan, gaano kalaki yung bulsa, nagkasya? Dalawa lang naman po pag sinabi ninyong nagnakaw si BP Sara, dalawa lang po patunay niyan. Una, bank account. No? Yung sinasabi nyo ninakaw, dineposito, makikita nyo yan, kay Erap ganyan eh. Dineposito sa ganyan. Jose Velarde. Sa Jose Velarde niya dineposito. Paano mo nalaman na dineposito niya? Nasa harap po ako nung pumirma siya, Jose Velarde. Kinakailangan patunayan niya ng testigo na binangko ni BP Sara yung ninakaw niya. O yung binulsa ayon kay Ortega. O isa pa. Kung hindi naman, dapat inabot ko kay ganun, no? Nasa opisina kami, iniwan ko yung 2 bag na naglalaman ng 100 million. Iniwan ko sa opisina, ni-receive ni BP Sara na tuwan-tuwa, kinamayan ako. Mga ganun po yan eh. Ikukwento mo. No? Hindi po pwede yung palagay namin, binulsa yan. Puta, hindi po pwede sa korte yun. Sino ba nagpa-flood? Ano ba mga sinasabi niyang tukmol na yan? Huwag po tayo mag-flood. Hindi po pwede yung sasabihin ninyo na sa palagay namin, nagkaroon ng bulsahan. Puta, korte yan. Diniman, nireklamo nyo, pinatatanggal nyo bilang Vice President. Hinahinala lang, hindi po obra yan. Hindi po pwedeng ilabas yung salin. Kinakailangan may bintang muna sila sa salin. Wala po reklamo sa salin. Melchor. Pero kailangan lahat isalin. Wala naman po nagre-reklamo sa salin eh. Kinakailangan mo sa salin pag ganito po ang reklamo mo. Pag may reklamo ka sa salin. Yung bahay na ganito, hindi nilagay sa salin. Specific yan pag ikaw nagre-reklamo. Hindi po pwedeng
Sa palagay ko po, merong mga yaman si BP Sara na wala sa salin. Hindi po pwede yun. Dapat yan, direkta. Nagbibintang ka eh. Yung sinasabi ni Ortega na nagkabulsahan, patutunayan nila yan. Una, dapat may testigo siya. No? Bangko. O, may deposito doon. Patutunayan nila yung dineposito ni BP Sara, sila magpapatunay, sila nagbibintang eh. Patutunayan nila na yung bangko ni BP Sara na yan ay galing doon sa confidential fund. O, yun po yun. Ngayon, paano yung boss ba? Di ba sinasabi na political naman yan, botohan naman yan ng mga hindi naman West. Pero po, alam nyo, kung kayo po senador, no, hinahalal po kayo ng mamamayang Pilipino sa buong Pilipinas. Kung ikaw po ay senador at obvious na walang ebidensya laban sa gusto nyong sa gusto ninyong impeach, pero in-impeach nyo pa rin, putya, nakakahiya yan. Lalo na yan, wala po talaga silang bintang. Mary Grace Piatos, anong bintang nyo kay Mary Grace Piatos? Nang Mary Grace Piatos ay si BP Sara? Iba-iba ng paraan sila ng paggawa ng kawan. Wala namang politiko na hindi magnanakaw. Oy, patunayan mo yan pag sa korte na. Sa kwentuhan, pwede yan. Kinorte nila eh. Kung sakali po na i-impeach nila si BP Sara, hindi na pwedeng kwentuhan doon. Okay, punta po tayo rito sa sinasabi ni Akop. Isa-isahin natin yung sinasabi ni Akop. Ito ang katotohanan ganito. Lugi talaga yung mga Duterte sa gantong uri ng mayroon pong mga testigo, wala pong pabor kay Tatay Digong. Halimbawa, bakit hindi niyo iniimbitahan si Vitaliano Aguirre? Yun pong DOJ Secretary nung panahon na yan. Bakit hindi niyo iniimbitahan si Vitaliano Aguirre? Kaya hindi niyo iniimbitahan kasi alam ni Vitaliano Aguirre yung mga ginawa ni De Lima, di ba? Pag inimbitahan niyo yan, malalantad sa mga tao, putya. Mas makatotohanan. Kaya nga, si Digong lang yung kakampi ni Digong na inimbitahan niyo Unfair, di ba? Sa paglalatag pa lang ng testigo. Bakit testigo si De Lima? Okay lang kasi nakulong siya, etc. Pero bakit testigo si Shell Jokno? Si Shell Jokno ba ay biktima ng EJK? Bakit siya testigo sa EJK? Bakit testigo si Trillanes? Biktima rin ba siya ng EJK? Alam niyo yung mga yon, no? Yung mga testigo nyo, hindi papasa na testigo. Hearsay lang yan diba? Marami silang testigo na karamihan ng testigo nila may kaso. Ito nga latest, di ba? Sino na nga yun yung convicted? Na-convict siya na nagpapasok ng droga rito, Malawakan. Pero dahil kinalinga nila, tignan nyo gusto nyong ikulong sa correctional. By contempt lang. Ngayon ko lang nalaman sa kanunood ko, yung correctional pala, yung correctional, para lang yan sa mga convicted criminal. Yung pari na addict, putya, hindi naman biktima, hindi naman kamag-anak. Bakit nyo naging testigo? Yun, Kaya pagdating sa korte yan, tapos merong mga testigo kayo na sumulat lang ng affidavit, okay na. Hindi na-question. Kita nyo pag nagtanong, abogado pa naman si Luistro, parang totoo na yung sinasabi ng affidavit Sino ba ng bararon na, yan ang problema nyo, naniniwala kayo dyan sa affidavit na yan.
Pag sa tunay na korte po yan, hindi po pwede yung ganun. Tignan nyo kung gaano sila kaliit ng ano, no? Wala man lang argumento na eh, no? Talagang buang ka na badung. yun, yun lang ang sasabihin. Okay. Puntahan po natin itong mga sinabi ni Akop mismo. Ayon po kay Akop, at nilabas po ito ng Philippine News Agency. Ito po yung ano po ito ng gobyerno. Ayan. Sabi ni Akop, the Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Tignan niyo naman, napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Alam mo, Akop, Congressman Akop, mawalang galang na po, no? Pero humarap po sa inyo si Pangulong Duterte, wala naman kayong napatunayan. Kahihiyan lang po eh. Di po ba? Ang pinagtataka ko lang po, bakit yung mga testigong katulad nila Kasiong na halos hindi mo po sasabihin na mataas yung tungkulin sa kung saan man siya. Bakit pabalik-balik yung mga ganitong uri ng testigo, no? Bakit sila Shell Jokno, sila na wala namang kinalaman sa mga aktual na krimen, hindi rin naman mga biktima, bakit sila paulit-ulit na naiimbitahan? Samantalang si Pangulong Duterte na sinasabi niyo sentro, bakit isang beses lang? Di ba? Bakit lahat ng mga, kung totoo kayo na ang gusto niyo ay katotohanan, simple lang naman po eh. Ang dami ng mga sinabi laban sa kanila, ibabangga nyo lang kay Pangulong Duterte. To test, para ma-test ninyo na tama ba yung sinasabi ng mga testigo. Kasi nung una, at marami po nakanood nito, yung mga sumunod po, wala naman eh. Ang aga umiiyak ka, sir. Ganito iyak. Hindi ka pa ba nakakakita na umiyak? Nakakaawa naman. Okay. Akop, balik tayo kay Akop. Kasi noong minsan yung pinadalo si Tatay Digong, tinanong nyo ang mga dapat nyong itanong. Nasagot ni Tatay Digong ang dapat na masagot. Tapos may mga bago na naman kayong testigo. Anytime, pwede namang imbitahin. Anytime, pwedeng imbitahin si Tatay Digong. Hindi nyo ginagawa. Ayaw nyo na ngang imbitahin. Sapat na raw. Paanong sasapat? May mga bago kayong bintang. Yun yung problema. Hindi nyo pinasasagot si Tatay Digong. Very willing namang umattend. Very willing na umattend, hindi nyo pinasasagot. One way lang kayo eh. Kung ano lang ang sabihin, kaya kita nyo yung kinukot nyo panay mga testigo laban kay Tatay Digong. Okay, mamaya tayo na. Kung ayaw nyong pasagutin si Tatay Digong tapos nagkakaroon kayo ng konklusyon, logic na lang po ang ipansasagot namin dyan. Mamaya, isa-isay natin. Nabudol daw tayo dahil si Tatay Digong daw ang sentro ng kriminalidad sa buong Pilipinas. Hindi, no? Ngayon, paano yan ngayon? Wala na bang krimen ngayon? Sa Pilipinas po ba walang krimen? Wala po bang droga ngayon? Si Tatay Digong pa rin ngayon? Okay. Akop, tignan nyo ha. Paano niya nasabi? Sinasite niya kasi yung mga testimony ni Eduardo Asierto. Yan. Si Asierto po. Si Asierto lang. Ibig mo sabihin, kaya mo nasabi yun dahil lang kay Asierto. Sa korte po,
Papalutangin nyo si Acerto. Hindi nyo na nga pinalutang. Si Garma nga po, hindi nyo hinarap kay Duterte. Yun ba kasunduan nyo kay Garma? Magsasabi siya ng kung ano-ano pero hindi siya harap kay Garma? Hindi ko alam kung ano kasunduan nyo. Nagtataka lang ako, paano kayo nalusutan? Ang alam namin, hawak nyo si Garma. Paano namin nabalitaan na nasa labas na? Sakto po. Nagkasakit muna kaya wala nung panahon ni Duterte. Tapos nakalabas na ng bansa. Ang galing. Walang investigasyon. Si Alice Go, nakalabas sa Pilipinas, ilang araw na inimbestigahan, iba pa yun sa Senado, iba pa sa inyo. Si Garma, wala kayong balak imbestigahan? Wala kayong balak imbestigahan? Nakalabas ng Pilipinas, hawak ninyo? Okay. Mang Kanor, nagkakahulihan na daw sa EDSA. O edi, wala naman ako sa EDSA. Bakit may kaso ba ako sa EDSA? Nagmina ba ako ng ginto doon? Mga ano talaga, mga utak biya talaga to eh. Ito, tuloy natin. Napakasakit po dahil si Pangulong Digong won on the platform of hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at criminality. Ito po mga konklusyon ni Ako pa. Si Tatay Digong pala ang mukha ng kriminalidad at illegal na droga. Grabe, no? Okay. Ngayon, bakit siya daw nag-war on drugs? Paano nila ipapaliwanag kung si Tatay Digong, ayon kay Akop, ang mukha ng illegal na droga, paano nila pinapaliwanag, paano mo ipapaliwanag yung pagkukondak ng war on drugs ni Tatay Digong na nasaksihan namin lahat? Nasaksihan po namin lahat eh. Yung war on drugs, nakita po namin lahat. Ano po yun? Nag-imagine lang kami ng 6 na taon na may war on drugs? Sige nga po, paano niyo ipapaliwanag? Yan, papaliwanag. Mukhang ang war on drugs was a convenient way to eliminate competition in drug trade. Antindi ng pagkakakwento, no? Okay. Buo na yung kwento nila. Yan na po yun. Ang tanong, bakit wala po kayong sinasampang kaso laban kay Duterte? Diba? Yun ang pinakamalaking tanong eh. Kasi yan po mga sinasabi nyo na pinagbatayan nyo si Acerto, sila Matobato at kung sino pa. Di magsampa po kayo ng kaso. Nang sa ganun, ano po eh, sentro siya ng krimen, sentro ng droga, tapos hindi nyo sasampa ng kaso. Ano po ang lalabas pag wala kayong kinaso kay Tatay Digong? Pag hindi nyo po kinasuhan, lalabas po na paninira lang. Bakit ba paulit-ulit? Oo, Mang Kanor na. Pero paulit-ulit ka, ikaw na lang ang gusto mo makita ko. O yan, tinanggal na kita. Hindi ka kawalan. Okay lang po akong sumagot mamaya eh, pero wag lang paulit-ulit. Biruin mo, siya na lang. Konti na lang. Okay. Etong question ko Ayaw nyo ba lutasin yung krimen? Kasi kung siya ang sentro ng kriminalidad at droga, di kasuhan nyo para makulong. Hindi naman po obra sa kaso yung sinabi na Acerto. Nasaan si Acerto? Ay nagtatago po dahil ipapapatay ni Rodrigo eh. Yun po yung katwiran nila kaya hindi umatin yung Acerto dahil ipapapatay daw ni Rodrigo. Ano sa tingin niyo yun? Pag sinabi mo yun, ako na po magsasalita ng mga sasabihin ni Acerto. Dismiss. Dismiss ang kaso. Okay, balik tayo. Balikan lang natin, no? Logic po. Sige. Sabi nila, kaya lang naman daw nag-war on drugs.
ha, ay para eliminate yung mga kalaban sa droga. Ibig sabihin, wala talagang war on drugs na naganap. Hindi, may mga namatay. Hindi nila i-deny yan kasi sila rin nag-investigate. Josephine Pascual, thank you very much. Sa $3 na pangkape. Yan. So, i-deny ba nila yon yung may mga patayan? Hindi nila pwedeng i-deny yun. Lahat tayo alam na may patayan. Kaya daw nagkakaroon ng patayan kasi ineliminate ni Rodrigo lahat ng kalaban niya sa droga. Okay. Palagay na nating tama. Ngayon, lagana po ba yung droga ng panahon ni Rodrigo? Kasi sabi niya, no, ito yung logic niya, no? Kaya lang naman nag-conduct ng war on drugs para ma-eliminate. Ibig sabihin po, lagana po ang droga nung panahon ni Rodrigo. Kaya lang, na-eliminate lang yung kalaban. Sino po ang niloloko ninyo? Alam po ng lahat ng tao, yung mga kapitbahay nilang adik, nagtabaan. Alam po ng mga tao na tumahimik yung mga lugar nila dahil wala ng adik. Marami po, hindi po na-eliminate totally, no? Pero, imposible po yung sinasabi ninyo. Kaya daw nag-conduct ng droga, ibig sabihin, pwede lang po yan, kikita lang si Rodrigo kung laganap ang droga, ang bentahan ng droga. Ibig sabihin, nasolo na daw ni Rodrigo yung bentahan ng droga. Hindi nga po. Wala na nga po nagbebenta dahil takot na po yung mga taong gumamit. So malulugi rin pala. Ibig sabihin, nag-conduct siya ng war on drugs para malugi yung sarili niya. Yun yung sinasabi mo eh. Ikalawa, presidente po siya ng Pilipinas. Hindi niya po kinakailangan na mag-engage pa kung magnanakaw lang po. No? Kung magnanakaw lang po si Rodrigo, hindi niya na kinakailangan mag-involve pa sa droga. Nanakawan niya na lang yung Pilipinas. Bilyon-bilyon po. Hindi niyo ba nabalitaan si Martin, si Saldico? Hindi ko po sila sinasabing magnanakaw sila. Ang sinasabi ko, bilyon-bilyon ang mga pondo na naililipat kung saan-saan. Daan-daang bilyon. Ang hirap po nun, inuutusan mo yung mga pulis na katayin yung mga involved sa droga tapos ikaw pala nagbebenta, di pinakakatay mo yung sarili mo mga tauhan. Paano ka kikita? Logic. Wala po sa logic yung sinasabi nyo. Magiging kikita lang po siya sa droga kung lagana po yung bentahan ng droga, kung marami pong addict nung panahon niya. Pwede naman siya kung sinasabi mo magnanakaw, kung kriminalidad lang, di dapat ginawa niyang krimen niyang mga yan, yung mga pagbubulsa ng pera ng taong bayan. Ang problema, maski kayo, doon kayo nagkamali. Kasi, tinutukan nyo sa mga Duterte na sila yung pinuno ng mga krimen. Pero nakalimutan nyo sabihin na hindi nyo siya pinagbibintangan ng corruption. Wala kayong binibintang na nagnakaw siya ng pera ng taong bayan. Imagine nyo, kung gusto niya magkamal ng salapi, bakit sa droga pa? Pinagpapapatay niya na nga. Kayo na rin nga nagkukwento, ang dami niyang pinatay. Sino po gusto maging addict nung panahon ni Duterte? Kung walang gustong maging addict, paano kikita yung droga? Di ba? Alam niyo po, magaganda po, i-reserve niyo po yan, na mawawala po tayo sa ano eh. Maganda po yan. Tandaan niyo nga yung tanong niya kay Celis at Badoy, sulat ko na. Celis at Badoy. Kasi sayang po eh. Hindi pa yan topic, mamaya po yung mga tanong. Okay. Illogical yun eh. Pero wala kayong bintang na magnanakaw siya. So hindi suga pa sa pera si Duterte. Bakit kinakailangan niya pang gawing illegal? Pahirapan niya pa yung sarili niya
Papatayin niya yung mga pusher, papatayin niya yung mga drug lord, tapos magbebenta pa rin pala sila ng droga. Eh, sino pa yung bibili? Ayaw na nga, takot na nga yung mga tao magdroga, ang tataba na nga namin eh. Si Duterte, hindi po papasayan. Yang mga kwento nyo, tell that to the Marines. Wala pong maniniwala. Meski po lahat ng mga naglalakad lang sa mga kalye, maniniwala ba kayo na si Tatay Digong ang Lord of all drug lords? Lord of all drug lords siya, pero papatayin niya yung imposible. Mga ano na lang po, mga diehard BBM vloggers, diehard BBM supporters lang po yung maniniwala sa inyo na si Digong ay involved sa droga. Pero yung mga kahit po diehard BBM supporters, hindi po maniniwala sa inyo. Sa totoo lang po, ano sabi ni Tatay Digong? Kung loko-loko lang siya, ang daming nanakawin sa pamahalaan. Wala, hindi nyo ba nababalitaan ng mga bilyong-bilyong nakawan ngayon? Ba't papahirapan ni Digong yung sarili niya na mag-involve pa siya sa droga? Kakalingain niya pa yung mga drug lord. Yun eh. Yun sinasabi. Kinakalingain niya yung mga drug lord. O, wag na si Digong kasi mahirap iugnay. Yung sinasabi ninyo lagi na drug lord. Ako, biktima ako ng mga paulit-ulit yung pagbanggit eh. Sa totoo lang, tayo lahat biktima. Parmali, Michael Yang. Droga, Michael Yang. Pogo, Michael Yang. Michael Yang na Michael Yang. Alam niyo po, kababanggit niyo ng Michael Yang, tapos si Michael Yang ay economic advisor ni Rodrigo. Therefore, si Rodrigo involved sa lahat. Alam niyo po, kababanggit niyo po ng Michael Yang. Akala ko po si Michael Yang wanted eh. Akala ko si Michael Yang nagtatago. Akala ko si Michael Yang nasa ibang o hindi makita. Putya, sabi ni Rodrigo, bakit hindi nyo kasuhan si Michael Yang? Nasa Davao lang. Ha? Wala palang kaso si Michael Yang? Mula Parmali, droga, pogo, lahat ng krimen, Michael Yang? Yung pala walang kaso? Diyos ko. Ano ba yan? Yung kaisa-isa yung link sa lahat ng mga krimen kay Duterte, wala palang kaso. Malaya raw na nasa Davao lang, negosyante sa Davao. Diyos ko. Pero kung banggitin nyo, 2.5, kala mo, ang akala talaga naming mga taga Maynila, pasensya na po, mga taga Metro Manila, akala talaga, o taga Luzon, akala namin ano na yan eh, pinaka-wanted sa buong Pilipinas kasi lahat ng investigasyon, nababanggit yung pangalan yan eh. Lahat ng investigasyon ng Parmali, droga, krimen, ano pa ba? Buta lahat ng kriminalidad. Pogo, pati Pogo. Michael Yang, yung pala walang kaso. Wala nga kaso eh. Yun yung problema eh. Pag hindi po nakaso yung mga tao at inuulit-ulit nyo lang, no? Inuulit-ulit nyo lang na pagpapasama, ibig sabihin yan, paninira po yan. Sinisiraan nyo lang yung mga Duterte. Kita nyo, hindi nila kakasuhan yung mga Duterte. Hindi nila kakasuhan yan. Yang impeachment, baka hindi nila isampa yan eh.